I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga beswa, mga Marcos loyalists and supporters. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates sa inyong mga beswa. Nako mga kababayan. Kung nakikita nyo guys, yung nakikita ko syempre si dating Senador Trillanes. Alam nyo, pinagtatawanan siya ng mga dailies guys ha. Ako, I'm not Trillanes followers or fans. No. Ano to guys alam pa natin liberal ito at isang dilawan. Pero look naman sila po yung talaga masigasig na kritiko ni Pangulong Marcos Jr. before. Sila yung mga opposition. Pero tingnan nyo naman, talagang sa lahat ng magagandang programa, ang hakbagi ng Pangulong Marcos Jr., nakikita nila maganda kasi, walang abuse, walang abusing pagdating sa human rights, suportado nila ang Pangulong Marcos Jr., especially sa West Philippine Sea, So, actually, mga anti-Marcos yan. Pero, may concern ito pagdating guys sa soberanya at sa national security. So dahil dito, alam po natin dito dating Senator Trillanes talagang malaki ang hinanakit niya or galit niya kay dating Pangulong Digong. Bakit? Di ba guys, nagkaroon ng nagkaroon siya ng pardon na nawalang bisa ang kanyang kaso. So, ang ginawa ni Duterte, gustong gustong mapawalang bisa. Nagalit siya. Kasi, bawal naman sa batas yun Pag once na binigay mo ng pardon ng isang tao, I think, nung panahon ni dating Pangulong Aquino, ni Noynoy, correct me if I'm wrong guys, nagkaroon ng ng pardon dahil dito sa pag-aklas niya nga, laban kay Gloria Macapagal Arroyo, which is ang Magdalo, so dahil dito guys kinasuhan at kinulong yata ito I don't know kung kinulong si Trillanes, hindi ko na ni-research, hindi na importante yon, pero very slight lang ang aking sinasabi. So dahil dyan gustong mapawalang bisa ni Digong kanyang guys, pardon. Di wala nang pagkakasala to, kumbaga na bura, tapos na. So, dahil dyan, mga kababayan, mula nung that time na yan, kaya nagkahanap siya ng na talagang dahilan, which is totoo naman ito, mga besa. Dahil hindi naman basta-basta ito magsasampa ng kaso kung wala siyang magaling na intel, So, nag-uusisa ito or hindi natin alam ang kanyang hakbangin, kung anong kanyang ginawa, So, nalalaman niya ang buong katotohanan. And that time, ni panahon ni Noynoy Aquino, mga kababayan, nagkaroon ng hearing sa Senado yan, So, itong mga Duterte siblings na invite yan sa Senado. Talaga kini-question niya mga besa, si dating Senator Trillanes. So, dahil dito mga kababayan, sinampahan niya ng kaso si Pulong Duterte. Oh my goodness mga bes. Ito na naman po tayo. Itong nakaraan guys, sinampahan niya din ng kaso, si dating Pangulong Digong saka si Bongo. Ini-small yung si Trillanes. Di nasa sa inyo yan mga bes ako dito taga updates ng news. Di ba? Ang sabi po dito ng Pilipinas Today, basahin po natin mga kababayan. Ayan kabilang sa mga inireklamo ni dating Senator Antonio Trillanes III sa Department of Justice, which is ang DOJ, ay Sina Davao City 1st District Representative Pulong Duterte, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Agay, nako, Iniisa-isa niya na guys ang mga Duterte. At dating Bureau of Custom Commissioner Nicanor Paeldon kaugnay ng 6.4 bilyong halaga ng shabu na samsam noong 2017. Uy, kauupo ni Digong to ah. Oh, dito.
Oh, yan, oh. Oh, yan, mga kababayan, ha. Kauupo ni dating Pangulong Digong yan, ha. See? So, dahil dyan, mga bes, ito. Tuloy. Ayan, oh. Tuloy, ayan. Trillanes, kinasuhan si Pulong Duterte. Dalawa iba pang sa drug smuggling na naghain ng reklamo sa Department of Justice. DOJ ngayong Merkulis, Hulyo 2031, si dating Senador Sani Trillanes, the fourth laban kay Davao City 1st District Representative Pulong Duterte kaugnay sa controversial na shabu shipment noong 2017. Oh my goodness guys, matindi ito. Sangkot pala sa illegal na droga ito si Pulong, mga kababayan. Naku, malaking kita dito, ha? Oh, mga beswa, ha? Kung natatandaan nyo, mga kababayan, ha? Talagang ito si dating Senator Trillanes, talagang hindi siya talaga hinintuan itong mga to. Naghahanap talaga siya ng malakas na ebidensya. So, isa na po ito, mga besa. Tama po, guys, yung sinabi ni, tawag dito, sinabi ni dating Corner Police Asierto na si dating Pangulong Digong, si Bongo at Senator Bato ay protektor ng illegal na droga yan, mga kababayan. Tingnan nyo ito sa aking screen. Ito yan, oh. Oh, nakikita nyo? Oh, yan. Basahin nyo po yan. Oh, antindi, di ba? Oh, si Police Colonel Asierto, Eduardo Asierto ang nagsabi niyan. Oh, nakita niyo naman siguro, 'di ba? Oh, ayan, ha. So ibig sabihin pag kinunik mo yung dots, talagang namang medyo konektado nga. Oh, 'di ba, guys? At isa sa mga sangkot dito, mga kababayan, ito yung dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Digong, ito si Michael Yang. Matindi ito, guys, ha. Sa aking mga nakakalap sa pagre-research ko. Ito, mga kababayan, ayan na naman si dating Senator Trillanes. Sabi ko sa inyo, guys, isa-isa niya talaga oh. Itong dating presidential advisor ni economic advisor ni Digong, no. Pero mga kababayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, only ex-president Digong, no, ang isang naging presidential economic advisor niya ay isang Chinese. Biro nyo. So, sa lahat ng ating mga kababayan na nagsasabi, talagang malapit siya sa mga Chinese, mga kababayan. Kaya, actually, mula nung 2016 hanggang 2022, until this day, ang daming Chinese talaga nandito. Especially sa Pugo, di ba? Ay, grabe, puro Chinese na nandiyan dyan, mga kababayan. Talagang, sabi nga ng isang TikToker, 6 years tayo pinamunuan ng mga sindikato, mga kababayan. Okay? So, dahil dito, basahin po nga natin, mga beswa. Sabi po ng Impact Leadership dito, pinatay lang ni Duterte ang competition. Former Senator Sani Trillanes claimed that former President Rodrigo Duterte real motive in launching his war on drugs campaign is to eliminate the competition for Michael Yang and other drugs lords illegal narcotics trade. O, diba, mga beswa? Naipakita natin kanina na sinabi ni dating Police Colonel Asierto na protektor ito talaga si Digong, no? So basahin nga natin mamaya, no? So ano kaya ang nasa isip nyo dito sa mga pinalabas ni dating Senator Trillanes, mga kababayan? Ako sa totoo lang naniniwala na ako, no? Kasi sabi ko nga, hindi naman siguro basta-basta ito, guys, na maglalabas ng mga akusa laban sa dating Pangulo kung wala siyang patutuo, no? O, ayan, no? Sabi? O, it's now clear to everyone, pinatay lang ni Duterte ang competition din, inalagaan niya si Michael Yang and the others. Ayan, Sani Trillanes, gay! O, diba, guys? Pagdating kasi mga dito, may mga competition yan, O, di ba? May mga competition galing sa iba't ibang bansa ng mga nagpapasok ng mga illegal na malalaking bultong-bultong droga sa Pilipinas. Kung nakikita nyo sa Marcos admin, mga kababayan, may mga black people, na nagdadala. Nang akala nila
hindi sila masasakuti. Mayroong ilalagay pa sa ano no, sa gulong, ilalagay pa nila sa may candy. Pero wag kayo ha. Napakagaling ang ating mga guys sa immigration. Talagang hindi sila nakakalusot. Kaya sabi ko sa inyo, ang daming mga banyaga nakakulong ngayon sa Bilibid. Dahil diyan yan. Tama yung sinabi niya. May competition ito, mga kababayan. Dahil sa presidente, big sabihin, talagang mas lamang si Michael Yang. Itong nakaraan, di ba? Tingnan nyo, malaking bilyonis na sabon na nakumpiska sa Pampanga. Sangkot ito si Michael Yang, mga kababayan. Ay nako, kung isa-isahin natin, napakahaba ito. So at least dito mayroon kayong updates sa mga nangyayari sa bansa natin, na itong mga tao na ito na talagang masasabi natin na mayroon talaga silang ginagawang hindi maganda, no? Ang akala nila kasi, no, itong bansa na ito kayang-kaya nilang pupugaran, no, sa mga illegal na gawain. Ang akala nila hindi magpapalit ng presidente, pues iba ngayon, tingnan nyo. Anong sinabi ng Pangulo? Bina ng Pogo. Ang dami guys na tamaan dito. Kaya nga maging maingat ang ating mahal na Pangulo. Kasi binangga niya lahat itong mga drug lord na ito. So dahil dito guys, tuloy. I think ito guys si Michael Yan this is my own opinion or thinking. No? Kaisipan lamang. I think may konektado ito guys sa organization dyan sa bansa nila na pinapangalan na Triad. Mabibigat na mga tao ito guys Communist Party ito, kaya medyo mabigat na tao din ito si Michael Yang. That is my own my thinking. I'm not sure, pero sa tingin ko. So dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Naku, mabigat kaso na ito bes. Pag ito napatunayan, wala na, sira na ang mga Duterte, mga kababayan. Wala na, as in sira na ang karir nila pagdating sa politika. Siyempre, ang taong bayan, do you think ibubuto pa mga yan? No, hindi. Yung mga DDS lang. So, dahil dito mga kababayan, tingnan nyo to. Babasahin ko. Ito pa another case laban dito sa mag-ama na ito. Kasali si Bungo, mga besh. Basahin natin para kumpleto, Ricardo, okay? Ito guys ng Pilipinas. Ipinahayag ni dating Senador Sonny Trillanes IV nitong Martes, Hulyo 30 na magsasampa siya ng panibagong kasong plunder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, anak nitong si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Senator Bongo kaugnay sa Fredjet scam. Ay nako, mahal yan guys Ayon kay Trillanes, binayaran ng Pilipinas ng Philippine Navy ang kagamitan hindi tugma sa kontrata na dapat ay first class. Ayan na naman po tayo. Alam nyo guys, no, hindi nyo pwedeng iismulin si dating Senator Trillanes. Malakas ang intel nito at he is former senator actually, no? So mayroon ka siyang karanasan. Although maraming issue laban sa kanya. Well, I don't care guys, but as long as yung mga pinapalabas niya sa social media ay pawang may katotohanan yan, ay hindi naman siguro siya maglalabas ito pag wala siyang sapat na ebidensya. Naku, yan plunder case versus Duterte, Bongo at Fredjet scam ikinasa ni Trillanes. Oh my goodness, I'll be filing another plunder case kay Duterte at Bongo tungkol doon sa Fredjet scam wherein ay binayaran ng Pilipinas ng Navy was stated in the contract. They promised specific first class equipment pero yan ang ginawa, sabi ni former Senator Antonio Trillanes III. Agay, may mga anomalyang nangyayari dito mga beswa. Ayan ito kagamitan ng sandatang lakas, project, sinabi mo parang ship ito. So baka ang nangyari yung mga kagang-kagang lang ng mga ship ang in-order, kaya hindi first class. Ito guys binabasa ko lang, no? Alam mo naman tayo, malikot ang kaisipan. So but anyway, no, mayroon kasing isang itong dating admin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, I think mayroon silang in-order sa Russia ng well, I don't know, correct me if I'm wrong guys, yung pang guys, no, yung mga helicopter yata, correct me if I'm wrong guys. Alam nyo, binayaran nila yun, pero ang nangyari dahil sa gera ng Ukraine,
hanggang ngayon, mga kababayan, wala pang i-deliver ang Russia sa atin. Pero ang sabi, binayaran na raw. Hindi natin alam kung binayaran na or there's something. So, yun po ang yung nabasa ko sa isang post. So, research nyo yan, guys, ha? So, dahil dito, mga kababayan, medyo delikado itong mga akusa ni dating Senator Trillanes. Mabigat ito, guys, ha? Alam nyo, sanib sa mga yan, ha? Kilala nyo naman siguro, guys, kung sino ang mga liberal, di ba? Kilala nyo yan, yan ang mga talagang legit na mga oposisyon. Talagang medyo malakas ang mga ano nila, mga intel niya, mga yan. Hindi rin basta-basta itong mga beswa, ha? Remember, ang Dilawan, ang nagpapatalsik sa dating Pangulong Marcos Sr., pero dahil sa nakaraan, medyo hindi na mangyayari yun. Hindi na nila gagawin yun. Kasi alam naman nila, si Pangulong Marcos Jr., maganda naman ang kanyang pamamalakad. Well, I think they are ano naman siguro. No, that time na yun, ganun talaga. Nangyayari yung hindi dapat mangyayari nung panahon na yun. Kasi alam po natin, mga dilaw sa nasa likuran. Well, para sa akin naman, guys, no? Well, pass is pass. Hindi na maulit ang maaring mangyayari, no? Dahil kawawa ang bansa natin. So, para sa akin, although they are dilaw, it doesn't mean ibubuto ko sila. No. Ang akin dito is, in-spreads ko lang ang mga balita na talagang importante, no, dito sa aking mga account. Dahil yan naman, mayroon tayong real source. Ika nga, legit ang mga source natin. If someone are questioning me, and of course, guys, I will always putting, 'di ba? Ang kung sino po courtesy. 'di ba? Ganito ganon. Always 'yan na nasa aking screen. So, dahil dito, mga kababayan, ito mga kababayan, no, 'di ba? Mayroon akong upload dito no. So, isasama po natin dito. Ayan. Ang dami talagang nalalaman ito si dating Senator Trillanes, no, tungkol kay Digong. Ay, nalorki aki magibes, ha? Grabe. Dami palang mga mga anomalyang hindi natin nalalaman tungkol dito sa dating Pangulong Pangulong Digong, mga kababayan. Basahin po natin, ha. Ito. Yan. Uulitin natin. Personal na nagtungo noong Biyernes, ayan, sa Hulyo 6, si dating Senator Trillanes, ayan, Antonio Trillanes III, ID 4 sa puno ng tanggapan ng Department of Justice sa Maynila ngayong Biyernes, Hulyo 6, upang ihain ang reklamong pandarambong at katiwalaan laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Christopher Bongo, ama nitong si Desiderio Limgo, at kapatid na si Alfredo Agoy. Yan ang sinasabi ko. Nako, mga besa, hindi na natin explain ito. Basta basahin ko rin sa inyo. Ayan, 6.6 billion plunder complaint inihain versus Digong Bongo. Sa complaint alleged that both Duterte and Go facilitated corrupt practices, especially he awarded of more than 100 government contract to companies owned by the Bongo fathers and brother worth of 6.6 billion. Gets nyo ba, mga kababayan? Dahil po dito sa sinabi ni Senator Trillanes, dating senator, no, ay yung contracts companies na talaga namang ay pinagkaloob ni Digong, yung 6.6 billion sa pamilya ni Senator Go. Biro nyo yan, mga kababayan. Alam nyo naman po, ang pera yan. Pera po ng Pilipinas po yan. Nga, pera ng bayan yan, mga kababayan. Ha? So, nakakalungkot lang kasi, may mga tao pala na ganun, na talagang minsan inaabuso yung kapangyarihan nila, nang akala nila wala na taong kumbaga sisita sa kanila. Pero, lagi nyong tandaan, guys, ito si Trillanes, maliit ang in-small ng mga DDS ito. Pero tingnan nyo naman ngayon, ha? Siya lang, guys, na talagang nagpupursige na para ilabas ang lahat ng baho ni Digong
sa social media at tayo naman i-spread natin sapagkat siya naman po ang pinaka-source natin. Huwag niyo sabihin hindi totoo ito dahil ito guys, katulad po ng sinasabi natin, malakas po ang internet to. Hindi po maglalabas yan or magsasampa ng kaso kung wala siyang hinawakan na ebidensya. Oh. So dahil dito mga besa, doon sa una kanina tungkol dito sa pinagsasangkutan ni Pulong Duterte na illegal na droga mga kababayan. Ang sabi nga ni dating Police Colonel Asierto. Oh, ito basahin natin ha. Oh, ayan ha. Oh, tingnan nyo ito guys, basahin ko ha. Ni-isa-isa ko na. Anong sabi dito? Very short lang. Oh, maiksi lang to. Oh, ayan oh. Digong Batu Bongo, protector ng illegal na drugs. So, Rodrigo Duterte Bongo and Batu de la Rosa are protecting are integral to the security of the illegal. Oh, alam nyo na. Network operating in the country. Oh, ibig sabihin sa buong Pilipinas 'yan, mga kababayan, ha. Akusasyon ni dating ni pulis na si Colonel Eduardo Asierto. Oh, di kayo naloka. Sabi ko sa inyo mga kababayan ito minsan mahirap sa atin. Alam nyo na may maling ginawa yung puon nyo, pero patuloy nyo pa rin pinoprotektahan. Sasabihin niya, pinaka the best na pangulo ito, si Digong, 'di ba? Pinaka magaling na pangulo. Ang tanong, saan banda? 'Di ba? The best na pangulo ba yun? 20K sa EJK? Na kinitil ang buhay nila ng mga inosenteng mga sibilyan. Natukhang sila lahat. See? Ang daming namatay nung panahon niya. Yan ba sasabihin nyo, the best president, ganun? O baka the best president? Hindi po siya ang the best president. Kasi kumikitil ng buhay yung kanyang admin. Ang dami kaya, katulad niyan. Yung akusa ni Trillanes. See? Nasasangkot siya sa mga illegal na gawain. Flander. Yung anak niya, ganun din. Nako, alam niyo mga kababayan, mayroon ako napanood tungkol dito kay dating Pangulong Digong na sinasabi, simple lang daw siya, natutulog siya sa Colombo. Ano lang yun guys front line lang yun. Pero ang katotohanan, bilyonaryo ito, si dating Pangulong Digong. Yan ang hindi nyo alam. Kaya ayaw niya nga ipakita yung salin niya pag ipinakita niya, malalaman niyo kung gaano kayaman ito si dating Rodrigo Duterte, mga beswa. Matindi ito, ang kayamanan nito. See? Sa mga, anyway, wag na natin pag-usapan yan. Anyway, so dahil dito mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? Dito sa mga isiniwalat ni Senator Trillanes. Naniniwala ako, kasi bakit? Yung pagsasampa niya ng kaso, ang isang tao, lalo dating senador, hindi ito sa I think hindi naman siguro gumaganti ito, pero ito po ay nalalaman niya ang buong katotohanan. Kaya nga sabi ko, at least may mga taong ganito, kahit sila oposisyon, dilaw sila, may concern sila. 'Di ba? Sa bansa na ito. 'Di ba? Kaysa naman tulad ng isang tao, laging no comment. Tungkol sa Pugo, wala sang comment. West Philippine Sea, no comment. 'Di ba? Sa mga mga Duterte brothers, nakikita nyo ba may komento tungkol sa Pugo? Wala. 'Di ba? Kahit sino sa kanila, wala. Si Bongo, wala. Si Bato, wala. Wala kang narinig tungkol sa kanila tungkol dito sa mga isyo, wala silang pake. See? So dahil dito mga bes, para sa akin, ay magpapasalamat tayo kay Trililing kasi at least kahit papaano mga kababayan, nang dahil sa kanya na isaiwalat niya yung mga anomalya na nangyayari nung nakaraang admin. Sample pa lang yan guys, mayroon pang mas matindi dyan, kaya alamin po natin sa pagdating ng panahon, kaya stay tuned lang kayo dyan. Malamang magre-react ang mga DDS dito. So yun guys, bahala na kayo sa buhay nyo. Magre-react kayo, hindi basta ako nag-i-spread lang ng mga legit na mga news. Okay? So again, on my next upload video, bye and babush. God bless Philippines. Sabi po ng mga nagko-comment, majority of Filipinos, mga kababayan, except ang mga DDS. Si Mang Kanor, binudol niya ang taong bayan.